Sabi nila mabagal tong Aerox na to. Testingin natin. Welcome back to our channel. Ito ang Yamaha Aerox 155. Ito yung Racing Blue Edition. This is a ABS version, liquid cooled. So walk around natin. Yung mga sticker yan. Sticker yung kanyang mga logo. Yan. Including yan. So yun ay isang logo talaga. Yan. So yan. May mga sticker siya. Walk around lang natin. Yung dash niya, maganda naman. Nakikita yung inverted display. Yan, malinaw yan pag nagra-ride kayo. Tapos, ang color na ginamit dito is, yan, Racing Blue Edition. Gusto ko yung pagka-color niya, kaya ito yung pinili nating kulay. Kasi, yan, napakaganda ng headlight niya pagka naka-start. Tapos, integrated na yung kanyang mga signal light. Yan, as I've said, yung kulay niya, yan, Racing Blue, pero kasi, yan, may mga texture siya katulad yan, oh. May mga texture siya na iba-iba yung ginamit. Like yun, medyo magaspang. Yan, stock na, ayan, yung texture ng seat, dalawang klase din. So, hindi ka dumudulas agad. Pero dumudulas yan. Mamaya explain ko sa ride. Yan, meron yan, yung tail light niya na napakaganda yung shape. Yan, paborito ko yung shape talaga ng mga tail light. Yung quit na mga Yamaha, napakaganda. Yan. Yan. Tapos, subset, yan, pag-usapan natin yung kulay. Yan. Kasi dito, parang misty blue or yung parang may pagka dark blue siya. Tapos, yung pinaka racing blue ng Yamaha yung ginamit dito. Okay, pag-usapan natin si Yamaha Aerox 155. Yan. Ito yung ABS version, as I've said, na racing blue ang color. Paborito ko kasi talaga yung racing blue or yung even Subaru blue. Anyway, sa dami ng mga kakilala ko, friends, yan, mga iba family members na gusto ng Yamaha Aerox. Lagi ko naririnig sa kanila yan, yung Yamaha Aerox na yan. So, hindi ko alam kung bakit. So, today, pag-uusapan natin kung bakit nagra-ride tayo ng Yamaha Aerox 155. Yan. So, again, hindi po ako binabayaran ng Yamaha. Ang dami kasi nagko-comment, ba't daw sinisiraan ko yung sa last video, yung Honda ADV. What we do here in my channel is nagre-review tayo ng motor para sa mga gustong bumili. Para hindi yung mga pinanunood nila yung puro good thing lang about dun sa motor. Kasi ang mahirap dun, katulad ako, nagre-review ako bago ako bumili ng motor. So magre-review mo yon, napanood mo yon, ay maganda lahat, sige bibili tayo niyan. Uubusin mo lahat ng pinag-ipunan mo dun. Tapos, ang problem is, hindi pala totoo lahat yung review. So huwag kayong magagalit if may mga sinasabi ako. Tulad ito, si Yamaha Aerox. Ang number one issue niya is yung suspension. Napakatagtag, grabe. Ang dami nilang reklamo. Ang dami naming reklamo kasama ako sa fast show na sumasagad yung suspension, matigas yung suspension. Never akong nakarinig pa ng video ng Yamaha Aerox na nagre-reklamo sa suspension. Pero yung suspension nito napakalala. Yan, nakita nyo. Talagang ganyan pa lang na pothole. Grabe na yung suspension. Talagang parang walang play. Ganon. Front and rear. Panglima ko na po ito na Yamaha. So, at least may baseline ako sa mga sinasabi ko. And so far, ito yung pinakamalalang suspension. Meron nga pala tong 5.5 liter na tank. And ang tinatakbo lang niya is 39 km per liter. Conservative pa ako mag-ride dito kasi ito yung literal na first ride ko. So, hindi ko pa kilala yung motor. Bago pa yung gulong. Ang tinakbo lang nito sa pinagkuhanan ko is nasa 8,000 lang
2024 to, bago pa lahat. So, hindi ko pa feel na ganun pa na break-in yung gulong. Pero, more likely pwede na. Baka hindi ko lang pakilala yung motor. Hindi ko pa talaga ma-rat-rat ng ganun. Pero, 39 km per liter lang siya. Kung kilala mo pa yung motor, tapos ganun ka nag-enjoy mag-ride, bababa pa yun ng mga 32, 33. Sinasabi ko to kasi, siyempre, ikaw na gustong bumili ng motor, kung ito lang yung magiging motor mo, unlike ako, hindi lang kasi ito yung motor ko. Pero kung ikaw na ito lang yung magiging motor mo, siyempre kailangan i-consider mo yung fuel efficiency niya. Yan, fuel efficiency niya bago ka bumili. Kung sa arangkada, okay naman, mabilis naman, smooth naman pag mataas na yung RPM mo. O yon, isa pa yon. Yung kanyang idle, kahit na uminit na, minsan parang medyo jerky. Hindi ko alam, masaya kasi siya sa high RPM. Okay, baka sabihin nyo, puro paninira na naman yung ginagawa ko kay Yamaha. So, sa 145,000 na cash na brand new nito, para sa akin, sulit naman. Pero mas sulit kung ganito yung bilhin nyo. Second hand sa first owner, tapos medyo nawala na kasi yung price ng kasa. Yan. So, medyo mas okay yung pricing nyo kung nasa ganitong price makukuha nyo. Kung mahilig ka sa racing, yan. Medyo kasi nauhulog ka ng konti sa upuan niya. Medyo nakapa-incline. Yan. So, very comfortable yung seat niya. At napakaganda ng quality nung gawa sa motor. Yan. Malambot yung seat, pero medyo nauhulog ka nga ng konti. All in all, kung mahilig ka sa motor, mahilig ka ng medyo mabilis, yan, napakasulit nitong Yamaha Aerox 155. Thank you for watching. Yan. So, comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong mapanood sa Aerox. Gusto nyo bang i-upgrade natin? Just comment down below.